Good afternoon sa ating lahat. Pakibati ng makatabi ng good afternoon. Sa pagdiriwang natin ng Banal Eucharistia sa hapong na ito, nagtitipon-tipon lalo na po sa Vicariate of St. John the Evangelist, ang mga lingkod ng simbahan, ang mga altar service sa iba't ibang dako ng parokya sa Vicaria ng San Juan Evangelista. We would like to acknowledge and welcome you to the Metropolitan Cathedral of St. John the Evangelist Parish. Welcome sa inyong lahat. Sa pagdiriwang natin ngayong hapong na ito, as we also unveil the logo and coat of arms of the Ministry of the Altar Servers in the Archdiocese of Lingayen, Dagupan, nawa ibaling natin ang atensyon sa ating pagninilay sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Ano bang pwede nating matutunan ng pansin? Tinawag ni Jesus ang 12 apostoles. Katulad nating lahat na nandito, partikular na mga maglilingkod at naglilingkod na sa simbahan, all of us are called to know, love, and serve the Lord. Tayo ay tinawag upang kilalanin, upang mahalin at paglingkuran ng Diyos. Kaya nakaka-relate tayo, katulad din ng mga 12 apostoles na tinawag ng Diyos upang magpalaganap ng pananampalataya kay Jesucristo. Bilang naging altar server din, nung dati, I started to serve the Lord at the age of 9 years old, back 2009. Naging altar server ako katulad ninyo. Pero habang lumalaki, at katulad din ng iba dito, mga tumatanda na sa ministeryo, panigurado ako na pagsabihan na rin kayo ng mga magulang ninyo, ng mga kaibigan ninyo, o mga kakilala ninyo o hindi. Anong sasabihin nila sa inyo? Altar server ka pa naman, bakit ganyan ang ugali mo? Marites ka? Altar server ka pero may mga pagkakataon na pagsasabihan tayo sa ating paglilingkod at sa ating hindi kaugnayan sa ating ugali. Uripot ka, pero altar server ka, nagsaserve ka naman sa simbahan. Pagsabihan na ba kayo ng ganun? Bakit Maayaw ka, pero nagsaserve ka. Pagsabihan na ba kayo ng ganun? Yung iba, ang ating ginagawa at sasabihin sa atin na may ibang tao, di ba nagsiserve ka sa simbahan? Bakit ganyan ang ugali mo? But dear brothers and sisters, as we look at the 12 disciples, parang meron din silang hindi kaaya-ayang kaugalian. Himay-himay natin. Ano ba ang kainan ni Pedro, si San Pedro, si Peter? Isang mangingista. Pero sa mga biblical scholar, isa siyang impulsive. Ano bang ibig sabihin ng impulsive? Babago-bago ng desisyon. Urong-sulong. Gusto niya ng ganito sa umpisa, pero aayaw na pala siya. Ikakilala ba kayong ganon? Impulsive. Ganito ang desisyon, pero mamaya iba na. O mamaya may lakad tayo, 5 p.m. Tapos siya pala unang aatras. Ganon si Peter. Ano bang meron pa kay San Pedro? 3 beses niyang tinenegdor si Jesus na hindi ko yan kilala. May hindi kaaya-ayang kaugalian si Pedro. Si Andrew, si Andres, madalas mataas ang emosyon, mapaspas no. Hindi kontrol ang emosyon, laging napapangunahan. May kakilala ba kayong ganyan? O ganyan ba kayo? Laging napapangunahan ng emosyon, inuuna ang damdamin bago ang isip. Sino pa? Ayo magkapatid na si Santiago at na si San Juan, James and John. Mga anak na lasing, sons of thunder. Ano ba meron sa kanila? Kung kayo nagbabasa at nakikinig ng Ebanghelyo sa ating simbahan, narinig ninyo, ambisosyo sila. They wanted to sit at the left and the right hand of our Lord at the end of times. Masyadong mapangarap
Masyadong mataas ang lipad. May kakilala ba kayong ganyan? Kasama yung mga sakristan. Mapangarap, maambisyon. Gusto lagi umuusok kapag may misa na may insenso. Gusto laging grande. Sino pa? Ang patron ng katedral, si St. John. Siya yung pinakabata at pinakabagito. Wala pang karanasan, mangmang pa. Sino na ba na pagsabihan sa inyo, papunta ka pa lang, pabalik na kami? Sino pa? Si Philip, ay siya yung matituring nating slow, may kakulangan sa pag-iintindi. Hindi agad-agad makagets. May kakilala siguro kayong ganyan. Yung nagbibiruan kayo magkakaibigan, tapos bukas pa pala siya tatawa. Kasi bukas siya pala magigets yung joke. Sino pa? Si Bartolome. At lalo na, si Tomas. Thomas D. Doubter. Ang unang nagduda kung totoong bang muling nabuhay si Jesus. Siya yung may motto sa buhay. To see is to believe. Sige nga, kung totoong magkaibigan tayo, bilang mo nga ako ng pagkain dyan. Sige nga, kung masipag ka nga, mag-serve ka ng 5:30 a.m. sa parish natin. Sige nga, kung mahal mo ang ministry natin, mag-donate ka nga ng 1,000 para meron tayong pambili sa ating funds sa swimming. May kakilala kayo ganyan. To see is to believe, like St. Thomas. Si Mateo, St. Matthew the tax collector, dating dakilang makasalanan, mapang-abuso sa paniningil ng buwis, tinawag ng Diyos para maging apostol. Sino ba dito ang pakiramdam niya ay mukhang pera, lupay kwarta, na ang happiness daw ay mahanap sa luho at pera? Sino pa? Si Santiago na anak ni Alfeo. Siya ay maaaring napagpakita ng pagiging makasarili o prente. Si Tadeo, siya ay hindi gaanong nabibigang napapansin. Kumbaga, siya ay hindi sikat at hindi lagi na pagmamasdan. Pero ba kayo kakilalang ganon? Na siya na pala yung naiiwan pag nag-outing kasi hindi siya naaalala. Siya yung napag-iiwanan lagi. Si Simon ng Cananeo, ay ito, revolusyonaryo. Gusto laging welga. Gusto laging complain. Gusto lagi na siya ang tama at kung tama ang pinaglalaban niya hanggang kamatayan. Sino dito, pag nag-instruct yung pare, tapos siya yung magagalit kasi akala niya siya yung tama? May kakilala pa kayong ganon. At syempre, yung pinakahuli sa lahat, sino yun? Si Judas Iscariote. Yung nagtraidor kay Jesus para sa salapi. Kung mapapansin niyo yung 12 apostoles ni Jesus at titignan natin ang sarili natin, panigurado din ako, sasabihin niyo sa sarili niyo, hindi ako karapat-dapat na maging altar server. Kung yan ang pakiramdam ninyo, ang sasabihin ko, very good. Kasi ang unang katangian at dapat laging katangian ng mga naglilingkod sa simbahan, sa harap ng Diyos, wala akong pwedeng mapagyabang. Kasi ako lang ay tinawag ng Diyos upang maglingkod. God called me because I am not worthy. God calls to those who can save to themselves. Panginoon, may makasalanan ako, pero dahil sa tawag mo, ako'y maglilingkod sa iyo. Mamaya pag-uwi niyo sa bahay, tignan yung sarili niyo sa salamin ninyo, ha? May salamin ba kayo sa bahay niyo? Hanap kayo. Yun ang unang assignment ko sa inyo, mga altar servers. Father, ang gagawin namin sa salamin, magpapapogi, magpapaganda, hindi. Huwag niyong sasabihin sa salamin, pogi ko.
Yung takot talaga, oh. Ang una niyong gagawin, tignan yung sarili niyo. Sabihin niyo sa sarili niyo, bakit tinawag ka ng Diyos? Lord, why? Bakit ako? At ang tugon ng Diyos sa atin, sa ating katanungan, Lord, why? Ang sasabihin ng ating Panginoon, why not? Bakit hindi? Kaya ang salita na bibitbitin nyo ngayong araw nito ay ang salitang tawag. Spell nyo ngayong tawag. T-A-W-A-G. Tawag. Ano ang tatlong letra na nasa gitna? Ano? Pakilakas. Awa. A-W-A. Tawag at awa. Dahil lahat tayo tinawag ng Diyos dahil sa kanyang awa. Tinawagan kahit makasalanan. Ngunit pakialala sa sarili na kahit may kahinaan, ang Diyos tayo ay kinahabagan. May mga pagkukulang, subalit hindi niya tayo pinabayaan. O Panginoon, ang pag-ibig mo'y dakila, sa iyong awa kami kakapit at tatalima.